Welcome to another episode of the Fantasy Basketball PH podcast. Enjoy the show. Fantasy Basketball PH. Put your money where your mouth is. At ibang talakayan kaya tara halika. Fantasy Basketball PH. Fantasy Basketball PH. Ang numero unong basketball patasya ng Pinas. Fantasy Basketball PH. Dito mapag-uusapan mga ballers na likas. Fantasy Basketball PH. Put your money where your mouth is. Iba't ibang talakayan kaya tara halika. Fantasy Basketball PH ang bida. Ang pahina na ito'y magsisilbing daungan sa mga hilig na ang basketball ay mapag-usapan. Kasama si Papi Roy, madami kang matututunan gaya ng strategy, analysis sa kaganapan. Pag-uusapan ang DFS, roto head to head, buy low, sell high, add, draft and trade, magic puno at iba pang transaction sa laro. Lahat dito'y tatalakayin kaya wag na lumayo. Bida dito yung mga player na magaling kumamada, mala Nikola Jokic at Victor Wembanyama. Yung mga hustle na player like Russell and Dillon at iba pa ay dito natin pwedeng makonsyon. Let's talk about NPBL, UAAP and PBA together with NCAA and NBA. At sa lahat ng mga nangungopya ka ng literal, sa aking mga content di rin kayo magtatagal. Yo, kamusta mga paps? Welcome to the Fantasy Basketball PH Podcast, your Filipino brand of fantasy basketball, ang numero unong fantasy basketball podcast ng Pinas. Okay, ayon. Of course, I'm your host, NBA Fantasy Papi, Papi Roy in the house. Kamusta mga papi? So, this specific episode, mga paps, hindi naman to legit or literal na about players and the fantasy itself. Gusto ko lang balikan yung hindi ko na-record before na explanation on how War Games format works. So ito yung special league na ginawa natin for specifically for this year against yung mga kilalang fantasy basketball analyst internationally. So, meron tayong Team Philippines. Ang Team Philippines, hindi lang to basta pinili. So, last year, nagkaroon kami ng um, liga, yung Mount Rushmore na league namin, nagkaroon siya ng special na bukod ano naman siya standard or usual na head-to-head format, nagkaroon lang ng additional na purpose. So ang purpose niya is naging qualifying league siya na kung sino yung top 8 na makakapasok ay lalaban dun sa International Fantasy Basketball Analyst this year. So hindi siya basta-basta pinili mga paps. Actually, nagkaroon kami ng qualifying. So yun yung background dun liga, pero gusto ko i-explain ano yung origins nun, saka ano ba yung settings nun, saka yung ano yung expectations, no. So origins niya, ako kasi may mga instances ako, saka may mga moments ako the whole season, actually even off season, na tinatamad na ako mag-fantasy. Alam mo yun, yung parang nauumay ka na kasi paulit-ulit na lang yung nangyayari. Nananalo, natatalo, tapos minsan may umay factor siya, lalo na kapag madami kang liga ako kasi medyo madami yung liga ko. So, nung time na yon, nag-iisip ako ng Project League na parang paano ko ba to, paano kaya ako gagawa ng something new at something that could spark interest. Tapos selfish pa ako nun, para sa akin lang. Tapos bukod doon, dahil madami na nga akong liga, naisip ko na, oy, kailangan hindi ito matrabaho. Dapat kailangan hindi siya alagain. Kasi magdadagdag na naman ako ng additional na liga to sa alagain. So, hassle naman yun. So, feeling ko, I'm gonna make it as simple as possible. Pero, as fun and interesting and unique as possible. So, napakahirap yung combination na yun. Buti na lang, fan tayo ng WWE. Tapos, Dota player din tayo dati. Dumadayo tayo dati. Pero Dota 1 lang ah. Huwag niyo hamunin ng Dota 2. Dota 1, sige, laban tayo. Kahit 1-on-1, no? Hindi naman ako yung yung emo level na tinker. Pagkatapos bago mag-level 13, tama ba? O hindi. Pag nagkaroon na siya ng SS, malapit na mabuo yung puts of travel niya. Yung mga ganun level. Hindi pa tayo ganun. Hindi pa ganun. Team player lang tayo. Pero tayo yung level na kapag ako yung carry, ah, bago mag ah, leb bagong mag-level 11, siguro mga level 10 to 11, napatay ko na si Roshan kung sa warrior ako. So, yung level na yon,
kaya ko yun. Nang ako mag-isa, pero kung may katulong ako, feeling ko kaya ko nang patayin yun kung ursa ako ng mga level lang eh. 5. Basta may kakampay ko. Saka bote, yan, kaya na yun. Pero ang point ko lang, lumalayo usapan, daldal ko talaga. Ang punto ko lang, yun yung combination niya. WWE, Dota, tapos Fantasy. So sa WWE naman, sa mga nanonood ng pro wrestling, ang WWE, yun yung WWF, no? Doon sa mga medyo maedad na. So, yun lang yung pro wrestling natin. So, it's an entertainment sports, pero physically, nagkakasakitan pa rin yan. At gustong-gusto ko yan. Fan na fan talaga ako yan. Meron din tayo dyan dito sa Pilipinas, no? Shout out doon sa Filipino wrestling community natin. At sana i-follow nyo din yan, supportahan natin yung industriya na yan kasi I think that's something na kayang-kayang mag-excel ng Pinoy. So anyways, dun sa wrestling part, kung nanonood kayo ng WWE NXT or familiar kayo doon. So NXT yung development roster or league ng WWE. So meron kang WWE Raw, meron WWE SmackDown, tapos meron kang WWE NXT. So, nung time na para sa akin, yun yung parang peak na NXT years at season, yun yung na-hire nila yung several independent superstars na nasa wrestling community. Wrestling industry pala. Naki-community ako. Akala mo naman wrestler ako eh. No? At wala pang AEW noon. No? Parang in the works pa lang yung AEW. Parang towards that na. So, nung dumating AEW, halos nakakalaban niya yung NXT kasi andun sina Adam Cole. Yun talaga para sa akin yung highlight nun eh. Yung reign ni Adam Cole pagkatapos saka Undisputed Era pagkatapos Kevin Owens naman doon, Finn Balor. Ang dami, ang dami. And one of their well-known segment kasi ang GM nun ay si lagi ko nalilimutan ang name nun eh. Pero dating wrestler yon. Anyways, maalala ko din mamaya yan. Pero yun nga, yung GM nila noon ay kilalang kilala to announce a certain settings or format na Battle Royale, team versus team na ang name nung ano na yon, nung format na yon ay War Games. Ayun. So, ano siya? Pag pinanood nyo, alam mo na yun yung format, tapos bigla niyang iaano siya via mic na War Games. Yan. Basta, pag WWE fan kayo, ma-appreciate yun. Siguro kung casual lang kayo, hindi. Baka weirdo. Pero anyways, doon nang galing yun. Yung War Games na name. Yung format, team versus team, parang doon din. And then yung Dota naman, ganun din. Kasi ano siya, team versus team. Ang kinuha ko naman kay doon sa Dota na part is, gusto ko kasi may trash talkan. Mahilig ako man trash talk. Manalo, matalo. Basta panalo ka sa trash talk, iba pa rin yun. So, naisip ako ng paraan na dapat ma-include natin na magkakaroon ng trash talkan ulit. Tapos, syempre, yun nga, team siya. So, yun yung main difference niya. Usually, ang regular head-to-head kasi na format sa fantasy, kanya-kanya tayong team eh. 'Di ba? Pwede tayo magtotropa, pero eventually magkakalaban-laban tayo. So itong format na to, hindi magkakalaban-laban, yung magkakakampi. So unang-una magkakampi kayo. So doon pa lang unique na yon. Sunod, hindi pa kayo magkakalaban-laban. So yun ang isa doon sa mga solid na ginaya ko din sa Dota. And then another thing is, isa sa pinaka-solid na part para sa akin in terms of strategy sa Dota is planning out yung draft nyo. So kapag nagda-draft kayo, kapag dumadayo, 'di ba, usong-uso 'yun, no? Sinong ibaban natin? Sinong mid, sinong ganyan. So gusto ko ma-incorporate din sana sa fantasy yun. So isip ako ng paraan. So ito na nga yung yung produkto ng ating pag-iisip. So ito na nga yun, yung FBPH War Games format. So tapos na yung origin, explain ko na how it works. Quickly kung i-share yung screen ko para makita niyo tong yung format ng liga mismo. So ang gagamitin ko yung mismong FPPH War Games league natin. So ito 'yan. So una muna, regular head-to-head na format siya. Okay, clear tayo doon. Regular head-to-head na format siya. Ang main difference lang is una, bubuo kayo ng team. So, kailangan may dalawang team. Sabihin na lang natin Team A at Team B. So, dito, Team PH, tas Team World. Ngayon, kailangan ba 16 deep? Ako, okay sa akin na 16 deep kasi
ang isa sa nga sa mga goal ko, nabanggit ko kanina, ayokong maging maalagain or dagdag sa isipin tong liga na to, tong format na to. So I thought na, hey, gusto ko siyang maging deeper. Kasi kung deeper yung league, sobrang konti ng movement, 'di ba? Hindi parang halos dried out na rin yung free agents eh. Meron pa rin, pero sobrang different siya in comparison to shallower league. So, para sa akin, it serves the purpose. Plus, mas maganda na madami kayong magkakateam eh. Pero kung sa palagay nyo, okay na sa inyo yung 5v5, which is 10-team league, mababaw yun ah. So, okay lang. Pwede nyo gawin. Basta evenly distributed yung dalawang team. So, kung 10-team league, edi 5v5. So, kung 12-team league, edi magiging 6v6 and so on and so forth. So, ito naman, 16-team yung na-decide ko para marami din maka-join. Okay, so goods tayo doon, no? May dalawang team, tapos yung dalawang team na yon even out dapat. Ang next na expectation or setup dito is draft. So, nabanggit ko nila yung sa Dota. So, gusto ko ma-highlight yung draft dito. Maging importante siya. So, paano ko ginawang maging importante siya? Una, walang trades. Okay? So, importante yung draft kasi walang trade. So, kailangan maganda yung draft mo. Sunod, since per team na siya, paano natin didiskartehan ngayon na mabalance? So, dun sa team na yon ay naisip ko ay kailangan may team captain. Kasi dun sa NXT na War Games, may team captain yun eh, lumalabas every time. So, ngayon, gusto ko may team captain. So, mag-dominate dapat kayo ng team captain per team. So, anong importance ng team captain? So, si team captain, ang importance niya ay technically dalawang bagay. So, ang unang bagay is sila ay first and second pick, automatic. So usually, magiging labanan din to ng top 2 picks. Bakit ko din ginawa to? Kasi exciting din naman starting this year yung mga first 2 picks natin. Parang napaka-outlier niya. Yung Jokic versus Wembanyama, napaka-outlier niya. Actually, yung top 4, napaka-outlier. So in the future, either dun sa tatlo. Pero yung isa, parang lagi si Wembanyama. So, let's see kung magpo-progress ng maayos si Wembanyama. But let's just assume na alien talaga siya. So, Jokic versus Wembanyama din, yung parang concept din nito. So, parang may dalawang team captain, tapos automatic may first pick, saka second pick. Sila na agad yun. So unfair ba yun na parang ayan, daya naman eh, di pwedeng mag-champion agad yung first pick sa second pick. So mamaya i-explain ko yan. So focus muna tayo dun sa team na setup. So merong team captain, yung team captain, sila yung automatically yung first pick sa second pick. Technically, parang Wembanyama versus Jokic din siya, pero malay mo, mapano kung ayaw nung isang team si Wemby or ayaw nung isang team si Jokic, baka piliin si Luka or si SJ. Regardless, basta unang pipick yung dalawang captain. Okay? Goods, goods. Ngayon, paano mo nominate yung team captain? Hindi ko na-explain yun. Kayo na yun. Kayo na mag-decide per team kung sino team captain. Ang next na importance niya is maglalaban sila. Ako, ang suggestion ko para simple, bato-bato picks lang. So, dun sa bato-bato picks na yun, kung sinong manalo, siya yung first pick. Ganun lang. Hindi naman ganun kahasil yun kasi second pick naman yung susunod eh. So, bakit importante yun? Bakit importante yung team captain? Bakit importante na malaman yung first pick, second pick? Kasi, itong drafting ng War Games format ay alternating draft. So kunwari, katulad ko, nag-Jack and Poy kami ni Adam King sa Team World. Ako yung nanalo. So ako yung first pick. So first pick si Team Philippines, second pick si Team World. And then alternating sequence na siya. So Team PH, pick 1, pick 2, Team World. Pick 3, Team PH. Pick 4, Team World. So, ganun lang yan. Salitan-salitan. Para balance talaga. So, ang nagmamatter lang yan kung sino yung first pick. 'Di ba? Yun lang yung parang lumalabas na medyo may advantage. Okay, gets. So, malinaw tayo dun sa part na yon. So, merong team captain, sila din yung magde-decide kung sino yung first pick sa second pick, pero technically sila din yung first pick at second pick, and then alternating yung draft. Okay? So, madali lang naman yan. Set up lang naman yan. Papakita ko sa inyo mamaya. So, goods na tayo doon. May team captain, may alternating draft. Ngayon, posibleng question dyan. So, sino magde-decide ng alternating draft? Parang sinong kasunod ng team captain? Kayo na yon sa team nyo. So, ako, ang ginawa ko, binigyan ko ng time si Adam King to talk to his team. Ano yung sequence? Ganon din sa amin.
bakit ba maganda tong gantong setup or format? Kasi ito naman yung kinuha ko kanina. Ito naman yung kinuha ko sa Dota na in-explain ko kanina, wherein you strategize in drafting. Na parang, oh, sinong mid, sinong bottom, ganun. So, katulad dito, parang pag magmi-meeting kayo, it's either demokrasya siya, which is ito yung ginawa namin sa Team PH. Demokrasya kami na parang, oh, sino magvo-volunteer dito? So, pwedeng ganun. Pero kung magkikreate kayo ng strategy in the future, pwede kasi na, uy, yung pinakamagaling natin mag-draft na or top 2 natin na magaling mag-draft ilagay natin sa gitna sa dulo. Kasi syempre, yung nasa dulo will ensure na magaling talaga siya mag-draft kasi nasa dulo siya eh. So, lugi ka na sa value, dapat may advantage yung magaling or tenured na. Kung magabati ka na. Tapos, kailangan din na may magaling mag-draft sa gitna just to ensure na walang nagsaslide. Kasi minsan, pag naiipon yung magagaling sa dalawang dulo, pag hindi marunong yung nasa gitna, aabot pa sa first pick eh. So, lalakas masyado yung first pick. So, yun yung mga, hindi ko sinasabing ganun yung gawin nyo, pero yun yung mga strategy na naiisip ko na can be considered at magiging masaya at exciting dahil sa gantong format wherein i-decide yung sequence and salitan yung picks. Okay? So yun. So yun yung exciting part. Nasa sa inyo yan kung paano kayo mag-strategize. Like for example, oh, sa dulo ko, kukunin ko na yung dalawang center ha. Parang, alam mo yun, yung mga ganong strategy. So, that's the exciting part. Kaya nga, sabi ko kanina, hina-highlight ko dito yung draft part. Okay? So, goods na tayo doon, ha? Goods na tayo sa per team, sa captain, sa pagda-draft ng alternating, and then who gets the first pick and second pick. So, feeling ko napakalinaw niya, napaka-straightforward. Walang komplikado. Okay, next na rule natin. Nabanggit ko kanina, no trades. The rest of the rules should be the same, head to head. Alam mo yan, kung paano maglaban yung head-to-head. Ang difference lang is the setting. So, one key difference is, hindi pwedeng maglaban yung magkakateam. So, doon sa magiging commissioner nito, na ako, katulad ko, commissioner ako, set up nyo yan. So, madali lang naman yan. Punta kayo dito sa, teka lang, lakihan natin ng konti. O, punta kayo dito sa commissioner's tool. Pagdating nyo sa commissioner's tool, dito sa schedules and playoffs, yan, may edit schedules. So, kapag in-edit nyo yung schedule, ito kasi na-set up ko na. So, pwede nyo paltan-paltan yan. Yan, o. Pwede nyo paltan-paltan yan. I-ensure nyo lang na lahat ng nasa kaliwa, ako, nung ginawa ko to, para mas madali, lahat ng nasa kaliwa ko, Team PH, lahat ng nasa kanan ko, Team World. Ito kasi, na-set up ko na siya, then ni-randomize, parang nilaro na siya ulit ni Yahoo. Ay, actually, hindi pala. So, makikita nyo dito, yan, no? Ako, Akalan Archers, yan, lahat yan, puro Team Philippines. Tapos lahat ng nasa kanan, puro Team World. Okay? So, that's one. Pero ang susunod is kailangan hindi pa ulit-ulit agad yung laro. Baka mamaya ito lang ng ito, 'di ba? So ang gagawin mo ako, gumawa ako sa Excel file na umuusog siya. So kunwari, this week, makita mo, ang kalaban ko, itong nasa top, si Rafael Johnson. So susunod na week, ang ginagawa ko, ito, nilalagay ko lang sa ilalim. Pagkatapos, yung kasunod ko, nilalagay ko lang sa ibabaw. So ito, hindi na to moving. Hindi mo napapalitan tong Team PH. Or kung sino man yung nasa left side, hindi mo napapalitan. Palitan mo na lang tong nandito. Para madali na siyang gawing unique. So, this week, ito yung match up. Next week, ito, ibababa ko dito. Pagkatapos, iaangat ko lang tong kasunod. And so on and so forth. Tapos, sa susunod na week, ganun ulit. 'Di ba? So, parang naglalagay ka lang dyan. At ang napansin ko, um, sa ganong process, dalawang beses magkakatapat ang mga teams, which is good, di ba? Parang dalawang round robin. Kaya exciting. So, yun lang yung additional na setup para dun sa schedule. Just to ensure na hindi kakalaban ang magkakateam. Kaya, yun yung masaya na part dyan. So, hindi na magte-trade lahat kasi syempre, komplikado yun eh. Alam ka naman makapag-trade ka sa kalaban mo, di ba? Tapos doon sa kakampi mo naman, hassle naman yun. Ano yung papalakasin mo yung team mo. Doon mo na lang gawin sa draft. Wag do sa after draft. Kasi pwede sa draft na, oh, hindi ko to kukunin na ikaw kumuha. Kaso syempre, paano ko ma-intercept yun ng kalaban? So, yun yung mga masayang part doon. Pero going back dito nga, yun yung pag-setup ng schedule. Chat nyo ako pag nalito kayo, pag nagko-commish kayo. Pero feeling ko straightforward naman. 'Di ba? Edit team schedule, pagkatapos i-ensure nyo lang na hindi magkakalaban yung magkakampi. Okay? Hindi ko na siguro i-discuss yun sa draft. Kailangan pa bang i-discuss yun? Kasi doon sa draft naman, alam niyo naman yun, 'di ba? I-customize niyo yung yung ito.
Teka, kaya pa bang ipakita dito yon? Hindi yun ata. Ito, hindi na siya editable ngayon eh. Pero nakita nyo tong part na to, tong edit, draft order, and assign keeper players. So bago mag-start ng season, actually bago kayo mag-draft, pwede itong e-edit. So doon sa pag-edit nyo dyan, gawin nyo lang alternate. Parang team A, team B, team A, team B. Based dun sa napag-agreehan yung sequence. So, yun lang yung additional settings. Medyo what trabaho tong ito, pero hindi naman kukuha ng isang oras. Grabe naman. Siguro, ako usually 10 minutes to 15 minutes, goods na to eh. So, ito lang, schedules playoff, tapos edit schedules. Tapos yun lang, pag na-edit nyo na yun. So, goods na tayo. Na-ensure na natin na no trades, na-ensure na natin na hindi magkakalaban yung magkakakampi. Pagkatapos, yun nga, dun sa edit or customize yung pagda-draft, na-ensure natin na salitan. So, yun lang yung key settings. Other than that, wala ka nang babaguhin. Goods na yan. Kaya kung isipin nyo, hindi siya ganun kakomplikado. Dalawa lang yung na-update. Siguro, dito sa league settings, pwede kasi mag-no ka dyan eh. Naalala ko ngayon ko lang din napansin to na merong ganun. Kasi hindi natin nga nare-review. So meron dito na trades. Pero pala yun, no or not applicable. So yun, i-ensure nyo lang na piliin nyo yung option na yun para sure na walang trades. Kung nalimutan nyo, hindi naman problema yun. Kasi kung may mag-trade, edi cancel nyo lang or reject kung sino man yung commissioner. Kung nalimutan, edi i-ano nyo na lang, itawag dito, ibalik nyo sa dati kung sino may mga may-ari. Okay? No, kita-kita na bumabagal yung internet namin. Anyways, so yun lang yung settings. Other than that, hindi na naman importante. Ano na siya, as is na siya. Siguro ang pwede na lang natin idagdag sa pag-uusapan ay so paano 'yan? 'Di ba may kailangan mag-champion? Paano yung ruling doon, individual sa team. So lumalabas hindi kasama yung playoffs, mga paps. Hindi kasama yung playoffs para ma-identify kung sino yung team winner. So si team winner ay regular season lang ng fantasy basketball. Yung regular season lang siya. Pagkatapos, ang ang mananalo is yung pinaka madaming wins and loss record. So for example, 2v2. Example lang para madali, 2v2. So yung first week ko, 7-2 ko yung kalaban. Hindi, ganito na lang para madali. 9-0. Yan na, 9-0 para mas madali kwentahin. So kung 9-0 is tapos yung kakampi ko ay 9-0 din, edi ang score is 18-0. So 18 wins kami, 0 wins yung kalaban. So sa susunod na week, idadagdag ulit yon. Kung 9-0 ulit namin yung kalaban parehas, so 18 plus 18, 36. So 36-0 na until week 2. So sum lang ng sum, hindi siya ganun komplikado. Pagplasin nyo lang ng pagplasin yung mga head-to-head scores nyo per category every week doon sa magkakakampi. So, yun. So, kapag nag-plus-plus mo, yung pinakamataas na wins, syempre, obviously, yun yung mananalo. Ganun lang siya kasimple for the team winner. So, paano naman, Paps, yung individual winner? Kasi eventually, meron at meron pa rin magcha-champion, di ba? Kasi ganun talaga eh. So, ngayon, para sa akin, added na lang yun. Kasi ang highlight talaga dito, yung team head-to-head eh. Yung magcha-champion na yun, para sa akin, ano siya, panggulo siya, panggulo. So, bakit? Ako, nilagyan ko pa rin ng award or ng prize yung individual just to actually make it interesting dahil what if hindi makipag-synergize or hindi makipag-teamwork yung isang player kasi gusto niya mag-champion. Parang wala na, parang head-to-head din pala to eh. Gagalingin ko pa rin, kanya-kanya tayo, igogol ko pa rin na mag-champion. Walang kaso doon. Kaso, interesting siya kasi um, hindi mo basta-basta magagawa yon dahil during the draft, kailangan mo makapag-coordinate. So kung hindi mo ginawa yon, malamang hindi ka nakapag-coordinate or hindi ka nakapagtulungan during the draft, eh di ibig sabihin nun, posibleng matalo yung team nyo. Kasi naging greedy ka eh. So parang, ay akin na lang yan kasi kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Hindi, value na to eh, kunin ko na to. So yung mga ganun, sinadya ko na magkaroon ng ganun para nga interesting siya. So mamimili ka ngayon. Uunahin ko ba yung teamwork o uunahin ko yung individual? Kasi pwede naman pagsabayin eh.
Lalamang syempre yung team captain na parang, ay, baka naman lagi mag-champion yung team captain kasi sila yung first saka second pick. Hindi naman, kahit naman sa totoong liga, sure ka ba na magcha-champion yung may Jokic at Wemby? Hindi naman eh. Hindi naman guarantee yun eh. May advantage sila, oo. Pero hindi siya guarantee. So for this one, pang ano lang yun. Kumbaga, pang pasarap, pang added flavor na merong individual winner. Kasi wala naman din tayong magagawa. May individual winner din naman talaga si Yahoo. Walang setup para i-off yun. So, yun yung ginawa ko. So, sa ngayon, ang ginawa ko, imbis na yung regular na 8 teams yung makakapasok, since wala naman din silbi yung playoffs, ginawa ko na lang 6 teams at the minimum para, alam mo yun, totally highlight talaga yung team na part ng game, hindi yung individual. So, kung may individual, recognize pa rin natin. Pero, ang importante talaga dito, yung team. And feeling ko na-hit natin yung gusto natin na hindi siya masyado matrabaho kasi by playoffs, kung madami kang liga, nakafocus ka na dun sa ibang mong liga. Unless pasok ka din sa playoffs, no? Pero at least medyo nabawasan natin yung pagiging ano niya, matrabaho or added na liga. Sunod, dahil no trade siya, di hindi din ganun ka-active in terms of trading. Tapos deep league pa siya, which is 16 team. Konti lang din yung galawan. So, to some extent, kung itatry nyo to, hindi siya sobrang abala na idadagdag. Suggestion ko, syempre may mga gusto sa inyo magkaroon pa rin ng pot money. Ang difference lang dito, lumalabas parang magdo-double the money ka lang dito kung labanan ng team. 'Di ba? So parang ang entry fee natin for example is 1K. Kung 16 team 'yan, edi 16K. So whoever wins the 16K. 'Di ba? Pwede ganoon. Pang-inom lang, pang-inom, 'di ba? Or pangkain kasi nga team 'yan exciting eh. Sunod, um uh, yung mananalo naman dun sa individual, nasa sa inyo na yon. So parang kung gusto nyo, bigyan nyo na 1,000 yung individual, tapos 15K yung sa team. Usapan nyo na yon internal, hindi ko na kayo papakialaman. Pero ako, ang ginawa ko, may price parehas para interesting. Ano pa ba yung pwede kong ma-share? Syempre, dahil walang trades, interesting yung paggamit ng waiver. 'Di ba? So, lalabas, advantage yung last pick kasi siya yung waiver na una. Ngayon, pwede niyong palaanin yan. Gawan niyo ng paraan na magkasunod yung mga team niyo doon sa waiver. Wag kayong sumali, hayaan niyo mag-waiver yung iba. Kasi pwede yun na magiging paraan niyo to trade. Kasi hindi ko pagbabawalan yun na parang collusion. Magkakampi nga eh. Okay lang yun. So, kunwari, magkakampi kami. Ako si player 1, tapos si player 2. Mahina siya sa bigs. Ako, okay naman. Idadrop ko na lang yung player ko, pulutin nung kakampi ko. Kasi waiver to siya. Hindi mo magagawa yon kung higher priority yung kalaban. Di maagawan kayo sa waiver. So, exciting pa rin. Waiver pa lang. Waiver na aspeto niya ay exciting pa din dahil pwede kayo mag-strategize. So, solid siya, team-driven siya, and ako excited ako na hopefully marami pang mga liga na mag-adapt nitong gantong format. Hindi ko sure kung na-explain ko siya ng maayos. Hindi ko sure kung mas kailangan ba ng visuals para mas madaling magets. Pero I tried my best. Let me know if this works for you. Don't worry, gagawa pa ako ng isang version nito. Pero English naman para magamit din at matry nung international. And maybe in that specific episode, baka gumamit ako ng mas madaming visuals. Let's see, let's see. Pero sure ako gagawa pa ako ng isa. Okay? So yun lang naman for today. Maraming maraming salamat. Shout out dun sa ating Team PH na team. Talunin natin tong Team World. And then shout out dun sa isa pa naming War Games na format dun sa local naman. So kinuha natin yung mga players from FBPH League. So randomly nag-chat na lang ako. Tapos on that day nag-draft na rin din kami just for the experience. So shout out Team KPTV naman ako doon. Team A, Team B pala. Okay. So yun lang mga paps. Maraming maraming salamat sa pakikinig. Again, if you have questions about this format, let me know at i-guide ko kayo hanggang maggamay nyo na and moving forward, kayo na yung bahalang mag-setup. Okay? So yun, gawang Pilipino to. I'm proud of it and hopefully ma-adapt siya ng mas madaming liga. Try nyo siya. Sobrang exciting. Something new. This time, team na yung dynamics. Exciting yung draft. Sobrang exciting yung draft. Suggestion ko, mag-call kayo. Kami, naka-call kami. Kasi nag-uusap-usap kayo eh. Parang, pre, sinong kukunin mo? Sinong kukunin mo? So, yung part na yun, wala yun doon sa individual. Kasi, lahat kayo greedy. Lahat tayo pala greedy. Parang, hindi ko sa'yo sasabihin, ko, syempre. Ito naman kakaiba. You have to work with each other. Pwede di kayo magkanya-kanya. Wala namang kaso. Kundari, magagaling kami lahat eh. Di na namin kailangan mag-coordinate. Fine.
go with it. Pero ako kasi, mas ini-encourage ko, saka pinopromote ko, yung teamwork for this format. Kasi yun nga yung purpose nito eh, para maging iba yung experience. Okay? Ang kagandahan pa nito, pwede nyo nang isali yung mga hindi pa masyado magaling kasi matuturuan nyo mag-draft eh. Kasi draft only lang siya. So, sobrang proud ako dito. Sobrang exciting. Hopefully, supportahan yung mga paps. I-try nyo. Kahit walang pot, i-try nyo lang. Basta gusto ko ma-appreciate nyo yung na vision na 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 naisip ko nung ginagawa ko siya or kine-conceptualize ko siya kasi exciting siya for me. Hopefully exciting din para sa inyo. Okay? Maraming salamat mga papi. Until our next episode. Always choose peace mga paps. Bye-bye.